Lord, muli maraming salamat dahil alam po namin pinagtagumpay mo na kami sa oras na ito. Thank you, Lord. Alam po namin napakatindi ng pagkilos at pagsama mo sa oras na ito. At ikaw po ang makita, aming Ama, ilagay mo lamang po ako sa iyong likuran. Salamat po in Jesus' name. Amen. Okay. Sige, malakas na palakpak parang tipid na tipid kayo po. Wala naman kayo mga kulani sa kilikili, ano? Para tipid na tipid kayo palakpak. Sige, palakpak para sa Lord! Praise God! Palakpak pa! Yan na ba ang pinakamalakas? Praise God! Hallelujah! Okay, so ang title po natin sa umagang ito ay Yakapin ang Pagbabago. Yan. Pagbabago. Sabi mo sa katabi mo, yakapin ang pagbabago. Sabi nga naman nung isa, magbago ka na kasi. Sabi mo, ano? May pagbabago agad. Yan ang gusto ko. Praise God. Sabi po sa ating text verse, ito po ay makikita sa Job 1:21. So sabi po doon, ang sabi niya, hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina. Hubad din akong babalik sa lupa. Si Yahweh ang nagbigay, si Yahweh rin ang babawi. Purihin si Yahweh. Yan. So kung buong puso kang nagtitiwala sa Diyos, buong puso mong tatanggapin ang pagbabago. Amen? Katulad po ni Job, kahit pa hindi maganda ang nangyayari o hindi maganda ang nangyari, buong puso pa rin siyang nagtiwala sa Diyos at niyakap niya ang pagbabago na nangyayari sa kanyang buhay. Diba? Sabi sa verse, ano sabi? Hubad akong babalik, no? Hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina. Hubad din akong babalik sa lupa, no? Sinabi ni Yahweh. Okay, so ikaw, mabilis ka bang nakakapag-adjust sa mga pangyayaring hindi ayon sa iyong plano? No? O agad kang nadidiskaril kapag ang plano mo ay hindi nasunod? Alin ka doon sa dalawa? No? Naalala ko po noon, ito naman ay kwento lang. No? Kasi syempre, mimiss ko kayo. Basta pag ako tumayo, laging may kwento. Hindi mawawala ng kwento. Naalala ko po noon, nung ako po ay pupunta ng Japan. Kasi last na punta ko po ng Japan ay 2005. Siyempre, alam niyo po kasi kung meron akong babalik-balikan, ang bansang Japan talaga. Kasi talagang napakaganda. So ilang taon din po kasi ako nagtrabaho doon. At doon po kami nagkakilala ni Rev. Uy! No? Kaya talagang gusto ko talaga siyang balikan. So 2005 po yung apply ko noon. So nag-apply po uli ako ng visa for tourist po. So sa biyaya naman po ng Lord, nabigyan po ako. No? E di alam niyo po, ang dami ko ng plano. Siyempre, tagal ko nang hindi nakakabalik eh. 2005 yung last na balik ko. Ang dami kong plano. Sabi ko, pagbalik ko doon sa Japan, ganito yung gagawin ko. Pupunta ako sa mga ganitong lugar. Sabi kong ganon. Kasi nga matagal na ako hindi nakabalik. Eto na po. Aalis na kami, nasa airport na kami. 5 po kaming magkakasama. Alam niyo po, sa 5 na yon, ako lang ang hindi nakaalis. Alam niyo po kung bakit? Na-upload po ako. Alam niyo, tumatawag ako kay Reb noon. Sabi ko, Daddy, sunduin mo na ako. Laylay yung balikat kong ganyan. Lungkot na lungkot po ako noong time na yon. Bakit? Kasi syempre, asam na asam ka, yun yung plano mo eh. Nasira yung plano mo. Di ba? Lagi po natin tatandaan, there are many things in life. Sa work man yan, sa ministry, that are beyond our control. Amen? Hindi po natin kontrolado ang lahat. Hindi mo kontrolado ang oras ng ibang tao. Hindi mo kontrolado ang isipan ng ibang tao o ang sasabihin o gagawin nila. At kung ano ang mangyayari bukas. Kung yan ang kung yung nasa katabi mo nga, no? Kung yung katabi mo nga ay katabi mo ngayon, hindi mo kontrolado. Kasi baka bukas, hindi mo na siya katabi. Di ba? Kahit sa pamilya natin,
Diba? Kasama natin sa pamilya natin, pero hindi natin alam. Hindi natin kontrolado. Amen po ba? We never know, tanging ang Diyos lamang ang nakakaalam. Diba? Minsan nga ang linaw-linaw ng usapan na ganitong oras o araw niya tatapusin ang trabaho. After 1 million years, no? Ang haba, ano? Wala pa ring obligasyong ipinangako. While unplanned changes can be frustrating, maaari namang magkaroon ito ng magandang bunga kung magiging maayos ang pagtanggap natin sa mga pabago-bagong nagaganap. Katulad ni Job, tinanggap po niya at niyakap niya ang pabago-bago sa kanyang buhay. Naging tama po ang kanyang response. Amen? Kung tama po ang ating response, ang pagbabago po na hindi planado ay isang magandang pagpapala pa rin. Amen po ba? So, how should we respond to changes? Yan. So, wag po kayo matutulog, 1 to 100 lamang ito. Okay? Tas mamaya, may exam po tayo. Okay? So, how should we respond to changes? Number 1, andyan na po ba? Magtiwala na laging mas maganda ang plano ni Lord. Amen? Remain calm, di ba? While trusting and waiting on God. Di ba si Job, nagtiwala sa kabila noon. Sa halip na sisihin niya ang Diyos, binalikan niya kung sino at kung ano siya noon. Di ba sabi niya, walang-wala ako. Wala siyang maipagmamalaki kasi wala naman daw siya nung siya'y dumating sa mundong ito. So mga kapatid, dapat ganun tayo. Amen po ba? Huwag yung meron lang tayong napatunayan kala mo taas noon na. Diba? Dapat ganito tayo katulad ni Job. Tandaan po natin kapatid, kapag hindi natuloy ang pinaplano mo, ibig sabihin lamang ay hindi pa ito napapanahon. Amen? O kaya naman, may ibang mas magandang planong bagay na gustong gawin ang Diyos sa buhay mo. Amen? Sa ministry mo, sa work mo, diba? O sa karir mo. Diba ba? Kaya nga may kasabihan kung gagawa ka daw ng plano, lapis muna. Diba? Lapis muna daw ang gamitin mo para pwede burahin uli kapag nagkamali ka. Amen? Huwag daw pong permanent marker. Kasi hindi tayo perfect. Kahit ang pinakamahusay na architect ay nagkakamali maliban sa Panginoon. Amen po ba? Siya ang dakilang arkitekto ng buhay ko, ng buhay mo, at ng buhay nating lahat. Amen po ba? If you focus on the sovereignty of God, you will not be surprised when change happen. Amen? Alam niyo pa kapag sinabing sovereignty, no? Talagang tiniti, no? Sovereign, no? Alam niyang lahat ang nangyayari. Amen po ba? Pinapayagan niyang lahat na ang mangyayari. Kaya kung ano yung nangyayari sa'yo, alam ng Diyos yan. Kontrolado ng Diyos yan. Kaya yung pagbabago na mga nangyayari sa buhay mo, pinapayagan ng Diyos yan. Amen? Kasi ang mga pagbabago sa plano ay paalala lamang na hindi natin kontrolado ang lahat ng bagay. Amen? Ngunit ang mga ito ay nasa kamay ng Diyos. Amen po ba? God's plans are always better than ours. Amen po ba? Kaya piliin mo palaging magtiwala. Diba? Ano ang sabi sa Jeremiah 29:11? So, nandiyan po ba? Ano po ang sabi doon? For I know the plans that I have for you, declares the Lord. Tagalog po ba yung nandyan? O, sige po, basahin natin. Number one, go! Andiyan yung plano ko. Andiyan yung plano ko. Kumain na po ba kayo? Ha?
Okay, parang ayun yung magandang maging plano sa inyo ni Lord. Okay, so ulitin natin. Dapat yung may buhay. Salita, pangako ni Lord yan eh. Amen po ba? Okay, Jeremiah 29:11, go! Sino po yung verse na yan lagi niyang pinangahawakan? Amen. Alam niyo po, panghawakan natin ang pangako ng Diyos. At ang pangako po ng Diyos, hindi po yan napapako. Amen po ba? Jeremiah 29:11, napakatindi po yan. Okay? So God's plans are always better than our plan. So wag ipilit ang gusto para di sumakit ang ulo. Yan, parang sa pag-ibig, huwag mong ipilit ang sarili mo sa taong hindi ka naman mahal o hindi ka na mahal nang hindi sumakit ang puso mo. Diba? Parang si Maris no? Diba? Huwag mong ipilit ang isang bagay na hindi naman pala sa'yo. Diba? Kaya ka nasasaktan kasi pilit mong kinukuha ang hindi naman pala sa'yo. Si Maris na naman ang may kasalanan. Diba? Parang ganito sa spiritual. Alam mo na ngang ito yung ipinapagawa sa'yo ng Diyos. Alam mo na, si Lord kapag may pinagawa siya, malinaw yon. Malinaw yung instruction niya sa'yo. Maliwanag pa sa Meralco. Diba? May liwanag ang buhay. Sabi nga ni Rev. Diba? Pero ikaw, maganda na ang plano ng Diyos kapag sinunod mo ito, pero ikaw minamali mo kasi. Sa halip na sumunod ka, sumusuway ka pa. Kaya paano hindi ka masasaktan? Diba? Kasi may iba kang gusto. May iba kang plano. Ang tanong, yung plano at gusto mo ba ay plano at gusto din ng Diyos na mangyari sa'yo? Diba? Kasi ito po kung ang plano mo at ang plano ng Diyos ay magtugma, kapatid, maniwala ka, walang kahit sino man ang makakapigil nito. Tiyak hindi ka rin masasaktan. Amen? Sino naniniwala doon? Kapag ang plano mo at ang plano ng Diyos ay nagtugma, walang makakapigil. Amen po ba? Kaya yun lagi po ang lagi nating naisin. Laging ayon sa plano ng Diyos ang maging plano po natin para sa atin. Amen po ba? Kumbaga sa mag-asawa, sa mag-partner. So, sino po ang mga mag-asawa na dito? May asawa. Yan, sa mga mag-asawa. Diba? O sa may mga partner na. Dapat nagkakasundo kayong pareho sa mga plano nyo. Hindi yung may plano yung isa. Ikaw din, may plano ka. Parehas tuloy kayo nasasaktan. Di po ba? So, huwag mong ipilit o huwag mong ilusot ang hindi pwede. Kapag pwede, pwede. Kapag hindi, wala tayong magagawa doon. Hindi talaga pwede. Amen? Lalo na sa mga asawang babae. Sa ating mga asawang babae. Amen? Hindi pwedeng tayo ang nagpaplano para sa ating pamilya. Hindi pwedeng tayo ang masusunod. Mga babae. Sino po mga babae na may asawa? Diba? Bakit? Dapat yung asawa nating lalaki kasi sila yung ulo. Diba sabi sa Bible, Ephesians 5, submit to your own husband. Amen po ba? Ganon din sa church. Meron tayong mga pastor na dapat talaga tayo mag-submit sa kanila. Amen? Ganon din sa trabaho. Meron kayong mga amo, meron kayong mga manager. Mag-submit tayo sa kanila. Amen po ba? Alam niyo po, ako po bagamat naon ay hindi po ako natuloy sa Japan. Kasi yung plano ko di ba? Pero mas maganda pala ang plano ng Diyos. Wala po sa plano ko ang pumunta ng Korea noon. Kasi wala naman talaga akong alam noon sa Korea. Di po ba? Ang alam ko lang talaga sa Japan. Yun po pala, nung nag-apply po ako ng visa ng Korea, alam niyo wala sa plano ko, pero iba ang plano ng Diyos. Nagkaroon po ako ng visa sa Korea na multiple po ako.
At alam niyo po, nagpabalik-balik po ako doon. Sa biyaya po ng Diyos, ang plano pala ni Lord ay gamitin po ako doon. Kasi kapag pumupunta po kami doon ni Rev Jamil, ay binibigyan po kami ng pribilehiyo ni Rev Gani na kami po ay makapagturo po doon. Kaya mas matindi ang plano ni Lord. Amen po ba? Hindi lang yon. So nagiging inspirasyon pa po tayo sa mga kapatiran doon. Alam niyo, pagkatapos kong mapunta ng Korea, kasi nga hindi ako natuloy ng Japan, nabigyan po ako ng multiple visa. Pagtapos po noon, pabalik-balik sa Korea, nabigyan po uli ako ng visa sa Japan. At yun po ay hindi ko na plano. Plano po yun ni Lord. Amen? Ako po ay nakabalik doon, kasama po si Bishop Art, kasi pep po namin yun eh. At hindi lang po yun, kasama ko po ang buong pamilya ko nun, kasama ko si Jam tsaka si Rev. Diba? Kasi nung time po na yun, ang anak pa lang namin si Jam. So, iba, mas maganda ang plano ng Diyos. Diba? Hindi lang yon. Pagkatapos na napunta ko ng Korea, nakabalik uli ako ng Japan, alam nyo, nakapunta naman uli kami ng Singapore. Tas lahat po yun for free. Free po ang plane ticket, free po ang hotel, free po ang pagkain. Ultimo pa salubong, free. May ginamit na kapatiran. Sino gusto nun? Sino gusto nun? Sabihin mo, sa akin yon. Amen po ba? Alam niyo po, tandaan natin, laging mas maganda ang plano ng Diyos kesa sa plano natin. Amen? Alam niyo po, kung plano ko lang noon ang natupad, yung mga kasama ko, siguro kung nakasama ako sa kanila, natuloy ako punta ng Japan, nagkahiwa-hiwalay po sila. So, hindi daw po nila na-enjoy totally yung pagpunta noon. At ito pa, nagastusan lang sila. Diba? Kaya kung plano ko, napunta ako doon, baka katulad din nila. Amen po ba? So, ano lang ang dapat natin gawin? Pagtiwalaan mo ang Diyos sa lahat. Sa mga pabago-bagong nangyayari sa buhay mo. Amen po ba? Number 2, halip na magmukmok ay magpatuloy. Yan. Sabi po sa Job 2:10, ang sagot ni Job, hindi mo naiintindihan ang iyong sinasabi. Pagpapala lang ba ang tatanggapin mo sa Diyos? Hindi ba natin tatanggapin kung bigyan niya tayo ng pagdurusa sa kabila ng kanyang paghihirap? Hindi nagsalita si Job ng laban sa Diyos. Alam niyo, sa halip na magmukmok si Job, nagpatuloy pa din siya. At sa halip na maging negative sa kanya ang nangyayari, naging positibo pa din siya. Amen? Huwag mong kapitan ng napakahigpit ang iyong mga plano, kapatid, para hindi ka masyadong masaktan. Amen? O nakaka-disappoint kapag ito ay hindi natupad o nabago. Amen? Alam niyo po, mabilis ang changes ngayon. Naniniwala po ba kayo? Amen? Diba? Ngayon nga yung mga cellphone, dati-dati lang wala, may sa iPhone 16, may iPhone 17 na ba? 16 pa lang. Sabi nila may iPhone 18 na daw. Lumampas eh, di ba? Dati iPhone 15 lang. Ngayon meron ng iPhone 16. Napakabilis. Hindi mo pa nga nadidiscover lahat ng pictures ng smartphone mo, ng smartphone mo, di ba? May bago ng model na lumalabas. Eh ako nga hindi ko pa nai-enjoy yung cellphone ko kung paano kalikutin eh. Di ba? Meron na uling bagong lumalabas. Amen po ba? Maiiwan tayo sa mga pabago-bago kung hindi tayo flexible. Amen? Kaya pakisabi sa katabi mo, move on. Sabi mo sa katabi mo, move on. Diba? Ang mahalaga naman ay kasama mo ang Panginoon kahit pa maya-maya ay may pagbabago. Amen? Basta kasama siyang palagi, sigurado ka. Amen po ba? Tiyak tayong mananalo kapag kasama natin ang Diyos. Alam mo, kapag kasama mo lagi ang Diyos, kailan may hindi ka matatalo. Amen? At tandaan po natin, walang mga lingkod ng Diyos na talunan. Amen? Bagkus ito yung panahon, no? Hindi na ito yung panahon ng pagmumukmok.
ito na yung panahon ng lumalaban ka. Amen po ba? Walang duwag sa mga anak ng Diyos. Kaya walang susuko. Sabi mo sa katabi mo, walang susuko. Amen po ba? Kaya kung dumarating tayo sa panghihina, tandaan natin, sa ating kahinaan, ang Diyos ang ating kalakasan. Amen? Kaya sa Kanya ka humugot ng tapang at lakas. Di ba si Job? Humugot ng lakas at tapang sa Panginoon. Buong puso pa din siyang nagtiwala sa Diyos. Alam niyo po, ito yung sigurado. Sa lahat ng laban po natin, hindi po tayo nag-iisa. Amen po ba? Sa lahat, ulitin ko ha, sa lahat ng laban natin, hindi po tayo nag-iisa. Kasama natin ang Diyos. Amen? Ano ang sabi sa Josue 1:9? Nandiyan po ba? Ang sabi doon, tandaan mo ang bilin ko. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawalan ng pag-asa, sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Amen po ba? At anong sabi sa Romans? Sinabi na ni Reb kanina, kung ang Diyos ang aking kakampi, yan, sino ang laban sa akin? Di po ba? Higit na makapangyarihan ng Diyos na sumasa akin kaysa sa Diyos na nasa sanlibutan. Amen po ba? Kaya sa halip na magmukmok sa sulok, no? At makinig ng tulala sa isang tabi. Di ba? May pa-segue pa di ba? At magpakita ng kahinaan, no? Magpatuloy ka lang na gawin ang kalooban ng Diyos. Amen po ba? At sa halip na magmukmok, magpasalamat sa Diyos at magpatuloy. Bakit? Kasi kahit anong gawin natin, laging may pagbabago na mangyayari sa buhay natin. Amen po ba? At kahit pa may pabago-bagong nangyayari, okay lang yan. Basta alam mo, kasama mo ang Diyos. Mga kapatid, tandaan po natin, walang permanent sa mundong ito. Yung ganda, lilipas yan. Di po ba? Tamo, dati kamukha ko si Christine Hermosa, ngayon. Diba? Biglang tumawa. Diba? Lilipas. Ngayon, sino nang kamukha ko? Si Maha Salvador na. Diba? Lilipas talaga yan. Aalala ko nga, pagka naka-sleeveless ako, sabi ko gano'n, alam niyo, pag tumitingin ako sa salamin, sabi ko, iba na talaga. Pati ako naiibahan Pag tumitingin ako sa salamin, iba na talaga. Kasi syempre, nakakita ka na ng mga linya-linya. Tapos nung nakikita ko yung braso ko, sabi ko lagi kay Reb tsaka kay Otep, alam mo, yung braso ko dati ang sexy, ang payat. Ngayon parang papay na. Alam mo yung parang nakaganon na. Kasi bakit? Walang permanent. Mabilis lang ang panahon. Amen po ba? Yung dating ang 22 lang yung bewang ko, ngayon 24 lang. Di ba? Alam mo, lahat lilipas. Walang permanent. Ang bata nga lang ngayon Di ba? Si Queen nga lang dati, nandun lang sa may kolong-kolong namin yun. Di namin alam. Pag kami, nung maliit po si Queen, parang walang parang hindi halata na may bata kami kasi tahimik. Ngayon, ang bilis Silang dalawa. Kahit na kami lang ang tao sa bahay, talagang hindi sasakit yung ulo mo. Di ba? Takbuhan ang takbuhan. Di ba? Mabilis na lang ang panahon ngayon. Amen po ba? Ang buhay din po natin sa mundong ito ay mabilis lang. Kaya kaysa magmukmuk ka, sa mga hindi magandang nangyayari sa buhay mo, sa pabago-bagong nangyayari, magtiwala po tayo sa Diyos. Yakapin mo yung pagbabago. Huwag mo itong takasan. Magpatuloy po tayo sa paglilingkod sa Diyos. Amen? Maniwala ka kahit may pabago-bagong nangyayari sa huli, maganda pa rin ang kakalabasan niyan. Amen? Kung magtitiwala ka sa Diyos. Amen po ba? Ano pa? Number 3.
Huwag mabalisa sa mga bagay na di kontrolado. Yan. Sabi po sa Pilipos 4:6, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At sabi po sa Matthew 6, meron bang dahil sa pagkabalisa ay humaba ang buhay? Meron po ba kayong nalalaman? Wala, di ba? Lahat naman dahil sa pagkabalisa, mabilis ngang natigok. Di po ba? Nga sabi mo sa katabi mo, huwag kang nababalisa. Amen? Totoo naman pong hindi ganon kadali ang mag-adjust sa pagbabago. Amen po? Kaya nga marami ang pinili na ma-stuck na lang siya sa mga nakakasama niya kesa sa mag-risk at umalis doon sa comfort zone nila. Pero aminin po natin, ang paglago ay nandoon sa pagbabago. Amen po ba? Doon ang paglago. Amen? Kaya ang pinakamainam nating gawin, makipag-cooperate ka na lang. Amen po ba? Kasi sa pag-cooperate mo, sa pagyakap mo, no, sa mga nangyayari sa'yo, kasi tiyak meron at meron tayong matututunan doon. Doon yung paglago. Sa pag-cooperate mo, maniwala ka. Pag hindi, alam mo, pag nakikipag-cooperate ka kasi, madaling naaayos. Pero pagka ikaw hindi ka nakikipag-cooperate, maniwala ka, hindi ka lalago. Amen? Yan at yan pa rin ang mararanasan mo. Ulit-ulit lang po yan. Amen po ba? Wala kang bagong pagpapala na mararanasan kung yung bagong pagpapala ay nasa pagyakap sa pagbabago mong pangyayari. Alam mo, wala kang bagong, parang naguluhan ako nun wala kang bagong pagpapalang mararanasan kapag ka hindi mo niyakap, no? Yung mga pagbabagong nangyayari sa buhay mo. Amen po ba? Alam niyo po yung diamond. Sino na po nakakita ng diamond? Diamond. Alam niyo po ang diamond, di ba napakamahal ngayon ang diamond? Alam niyo po yung diamond, nagsimula lang siya sa ordinaryong bato lamang. Na dumaan, yung diamond po na yun ay dumaan sa pressure at maraming pagbabago. No? Bago naging precious stone. Di po ba? Ganyan ka rin kapatid. Maaaring ordinaryong bato ka lamang ngayon. Pero bukas, kung yayakapin mo ang mga pagbabago, pwede kang maging precious, expensive, tulad ng diamond. Amen po ba? Sabi ng iba, wag naman pong maging diamond ako. Halin tulad lang. Amen po ba? Pero tandaan mo ito, difficult and impossible are God's business. Amen? Ang mahirap sa atin, napakadali sa Kanya. Pero ang mahirap din sa atin, mahirap magtiwala. Amen po ba? Kaya nga yun yung dapat nating aralin sa pamagitan ng salita ng Diyos. Kasi the more na nakikilala mo ang Diyos, lalong tumitibay ang pananampalataya mo. Kaya mas madali ka nang magtiwala. Madali po bang magtiwala? Amen. Kapag ka ikaw ay nag-aaral ng salita ng Diyos. Amen po ba? Kapag may inaasahan kang hindi natupad, kapag may plano kang hindi nangyari, may mas magandang tugon kaysa magalit at mag-alala o malungkot. Amen po ba? Anong sabi dyan sa pinag-aaralan natin? Magtiwala na laging mas maganda ang plano ng Diyos. Di po ba? Halip na magmukmok, magpatuloy ka. Ano pa? Huwag mabalisa sa mga bagay na di kontrolado. Amen? Ito lang po yung tandaan natin. Lagi mong alalahanin na sa lahat ng pabago-bagong nangyayari sa buhay natin o sa sitwasyon natin, kasama mo ang Diyos. Amen? At kung nagtitiwala tayo sa Diyos, kahit pa may pabago-bagong nangyayari, maapektuhan ka man sa una, kapatid, magtatagumpay ka pa rin sa huli.
Amen? Kasi nagtitiwala ka sa Diyos na siyang may kontrolado ng lahat. Amen po ba? Kaya kaysa sa takasan mo, ang mga pabago-bago na nangyayari sa buhay mo, harapin mo ng may pagtitiwala sa Diyos. Amen? Alam niyo po, yung nangyari sa akin nung ako ay naoperahan. Sino po ang nakakaalam na ako ay naoperahan? Alam niyo, niyakap ko na lang talaga yung naoperahan po ako. Kasi wala na po akong magagawa. Hindi ko na po mababalik yung dati kong lakad. Alam niyo, minsan nadi-disappoint din ako eh. Pag nakikita ko yung lakad ko, wala na akong magagawa. Kung yung dating height ko, 5'2", ngayon naging 5'2", 5'1" na. Bakit? Hindi na talaga pantay. Minsan nadi-disappoint ako. Diba? Sabi ko, hindi na ako makakarampa. Sa langit na lang ako rarampa. Diba? Kasi kahit anong gawin ko, hindi na talaga mababago yung lakad ko eh. Dati po kasi, di ba, nagmo-model ako sa mga mall. Hindi ko na po yung magagawa. Kaya sa langit na lang talaga ako rarampa. Amen po ba? Iniisip ko na lang po talaga lagi, mapalad pa din ako kasi nakakalakad pa rin ako. Amen? Mapalad pa din ako kahit hindi na diretso lakad ko, diretso naman na ang buhay ko. Amen? Yun na lang iniisip ko. Hindi pala para sa Lord. Amen po ba? Alam niyo, nakakatuwa si Lord kasi kung kailan ganito, kung kailan ako'y paika-ika na, no? Kasi nga dahil may bakal na ako sa katawan. Kung kailan ako'y kung kailan ako'y naoperahan na, tsaka naman dumalas yung pagpunta namin sa abroad. Kung kailang may opera na, tsaka madalas pumunta sa abroad. Madalas po kaming makapasyal sa biyaya ng Panginoon. Alam niyo po, 1 month after my operation, nasa Japan na po ako. Grabe yun ha. Grabing pabor yun. Amen po ba? Kaka-opera ko pa lang 1 month, nasa Japan na ako. Kahit na may tungkod po ako noon, ika-ika po ako. Nasa Japan na po ako noon. Kasama ko po sila Bishop. Kaya kapag may pabago-bago, sa halip na malungkot, dapat tayong ma-excite. Amen po ba? Kasi may bago na namang paparating blessing. Amen po ba? Ang pagyakap sa pagbabago ay para po yung nanganganak. Napakasakit habang nagle-labor. Pero kapag lumalabas na ang bata, limot mo na ang kirot. Di po ba? Napalitan na ng kagalakan. Amen? Kapatid, kung nagle-labor ka man ngayon, no? Dahil sa iyong pinagdadaanan, humanda ka kasi mapapalitan niya ng matinding kagalakan. Amen po ba? Huwag naman yung mayroong single dito, nagle-labor ha. Walang asawa. Amen? So, kailangan mo lang talagang maging positibo sa lahat ng mga bagong nangyayari sa buhay mo para magpatuloy. Amen po ba? Maraming dahilan para magpatuloy kesa sa huminto. Sabi mo sa katabi mo, maraming dahilan magpatuloy kesa sa huminto. Amen po ba? At matapos ang maiksing panahon ng pagyakap ni Job sa naganap na pagbabago sa kanyang buhay, alam niyo po ano nangyari? Ibinalik ng Diyos ang lahat ng nawala. Doblado. Sabi mo sa katabi mo, doblado. Ano yung ginawa? Dinoble ng Diyos ang lahat ng pagpapala ni Job. Amen? Kaya ang nagtitiwala sa Diyos, makakaranas ng dobleng pagpapala. Sino gusto ng dobleng pagpapala? Tinataniman na yan. Dapat tinataniman mo kung gusto mo ng dobleng pagpapala. Sabi mo sa katabi mo, halika na, tumayo na tayo, taniman natin yan. Amen? Sige. Alam mo yung mga message na naririnig ninyo, kung gusto ninyong mangyari sa inyo, tinataniman po yan. Alam nyo bakit ko po yan sinasabi? Noong pong kami ay nasa Rosario, nasa Rosario po kami noon. Every time po na nagpipreach si Rev Ito, alam nyo po kami,
Tumatayo pa kami sa upuan. Kumakaganyan kami. Tas lahat kami tumatakbo sa unahan. Bakit? Kasi tinataniman namin yung mga salita na naririnig namin. Alam niyo po, dati, ang rosaryo ay ganito lang. Maliit lang. Pero dahil sa tinataniman nila, nananampalataya sila sa salita, alam niyo po, ang rosaryo ngayon, napakalaki na. At 1,000 na po ang mga na-attend doon. Alam niyo po, ang laki na ng church nila, nagpagawa pa uli. Pinalaki pa. Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, gusto mo ng doble? Taniman mo ang pangako ng Diyos, ang salita ng Diyos. Amen po ba? Amen? Aba, kapag may gusto kang mangyari sa buhay mo, ang paghakbang mo ay pananampalataya po yan. Amen po ba? Ang pag-action mo, akbay-bait po yan. Gusto mong mangyari sa'yo. Hindi ka naman pwedeng gusto mo ng dobleng pagpapala. Wala kang ginagawa. Amen po ba? Sino doble? Sino gusto doble ng pagpapala? Si Job po, sa Job 42, ibinalik ng Diyos ang mga pagpapalang nawala sa kanya. Dinoble pa, mas matitindi pa. Amen po ba? Sino gusto nun? Mangyayari sa ating lahat. Amen? Amen po ba? Alam niyo po, meron ako narinig na kwento. Kwento na naman. At dito ko na po tatapusin sa kwento. Sabi ng meron po kasi isang Mongoloid. Ayan sabi ni May. So, meron pong isang Mongoloid. Sabi sa kanya, may nagtanong sa kanya. Sabi doon sa Mongoloid na yon, sabi niya, anong pakiramdam ng isang Mongoloid? Tinanong siya. Alam niyo ang sagot ng Mongoloid? Hindi ko alam. Sabi niya, bakit? Kasi hindi ko inisip kailanman na Mongoloid ako. Di ba? Amen? Kaya kapatid, hindi pangit ang sitwasyon mo. Nasa isip lang yan. Amen po ba? Sige po, tayo po lahat ay tumayo. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Alam ko pong hindi ganon kadali na kapag ka ikaw ay nasa magandang sitwasyon at nabago yung sitwasyon na yon, at yung sitwasyon na yon ay napunta sa hindi maganda. Alam ko pong hindi ganon kadali. Hindi ganon kadaling tanggapin. Hindi ganon kadaling harapin uli. Pero sa tulong ng Diyos, magagawa po natin tong tanggapin. Amen? Magagawa po nating yakapin ang pagbabago na dumarating sa ating buhay. At tandaan po natin, sa pagbabago na yon, may mas magandang plano ang Diyos. Amen? Hallelujah, Jesus. Sige po, sa oras na ito, patuloy po tayong lumapit sa Panginoon. Kung mayroon man dito ngayon na dumadaan sa matinding pagsubok, o sa panahon ng labor niya, nagle-labor na siya, na sobrang sakit na ng nararanasan mo, ng nararamdaman mo, na parang feeling mo hindi mo na kaya. Sa oras na ito, tanging ang Diyos lang ang makakatulong sa iyo. Kapatid, lapit sa Panginoon. Hindi ka nagkamali ng nilapitan sa oras na ito. Lapit. Mabigat man ang maging sitwasyon, Ang kailangan mo lang aminin, ay kailangan mo lang gawin, ay umamin ka ngayon sa Diyos. Lord, hindi ko to kaya. Tulungan mo po ako.
Lapit sa Panginoon. Lapit sa Panginoon. Dahil hindi natin kontrolado lahat na nangyayari sa ating mga buhay. Tanging ang Diyos lang ang may kontrol ng lahat. Kaya sa oras na ito, kapatid, wala kang ibang lalapitan, wala kang ibang aasahan, wala kang ibang pananampalatayanan kung hindi ang Panginoong Jesus na siyang may kontrolado ng lahat. Yes, Lord. Mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoong Jesus. Yes, Lord. At kahit ano man ang sitwasyon mo, kapatid, may magandang plano ang Diyos sa'yo. Man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoong Jesus. Sige. Sa oras na ito, lahat ng nagsasabing kailangan niya ang Panginoong Jesus, taas mo ang iyong kamay. Taas mo ang iyong kamay. Sabi natin sa Panginoon. Hallelujah. Lord, hindi namin kaya ito. Hindi namin to kaya, Lord. Kailangan ka namin sa aming buhay. Sabihin mo sa Lord, Lord, wag mo akong iiwan. Wag mo akong iiwan, Lord. Kapitan mo lang ako. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, kapitan mo lang ako. Asang-asa lang kami sa'yo. Hallelujah, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Lord, maraming salamat. Alam ko po sa oras na ito, may nangyayari. May nangyayari, Lord. Kumikilos ang iyong kapangyarihan. Dumadaloy ang kapangyarihan. Dumadaloy ang kagalingan. Dumadaloy ang kalakasan. Dumadaloy ang katatagan. Dumadaloy ang restoration. Ang revival na nagmumula sa Panginoon. Hallelujah, Lord. Salamat, salamat. Tunay na ikaw ay Diyos. Tunay na ikaw ay Diyos na buhay. Na kahit kailan hindi nagkukulang sa amin. Oh, hallelujah, Jesus. Aming Ama, maraming salamat. Alam ko, Lord, muli mo na naman kaming pinalakas. Muli mo na naman kami, Panginoong Jesus, pinaalalahanan. Thank you, Lord. Napakabuti mo. Aming Ama, muli, sa iyo po lahat ng papuri. Sa iyo po lahat ng pasasalamat. Napakabuti mo. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen and amen.